Nasaan to? Oh, lubog na ang aming gulong, oh. Oh, nasaan ang ating flood control? Nasabi mo move on na. Paano makaka-move on na to? Move on na lang ba ang ganitong tubig kataas? Erwin Tulfo? Nakaawa ho talaga tong administrasyon na to ni Marcos Jr. Nagsusumigaw na yung mga ebidensya. Gusto pa ho nilang lokohin yung ating mga kababayan. Mantakin nyo yon, lubog na ho yung mga kababayan natin. Gusto pa ho nilang paniwalain na mabilis humupa ang tubig at maganda na ang aksyon ng pamahalaan kaugnay dito sa napakalaking problema natin sa bahay. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Rekta ho tayo kay Auntie Claire. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawasan ang pasanin ng ating mga kababayan dulot ng pagbaha. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Kahapon ay nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa Las Piñas upang alamin ang kalagayan ng komunidad at flood control initiatives ng ahensya. Ayon sa mga residente, kapansin-pansin ang mabilis na paghupa ng tubig. Yan ang sinasabi ko. Kung noon ay hanggang tuhod ng baha, ngayon ay halos hindi na umaabot sa gutter ang tubig. Aray ko. Yung sinasabi ni Auntie Claire, napakalayo ho sa katotohanan na nararanasan ng ating mga kababayan. Nakita ko yung mga video na yan kay Pambasan Dalaga. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog Sinungaling. sa tubig. Kapansin Marami ho yan kay Pambasan Dalaga. Ito yung tinutukoy ni Senator Alan Peter Cayetano, di ba? Kung ano yung basurang tinapon mo, later on, babalik yan sa'yo. Kaya mag-ingat. Ito. Lipat na ho tayo. Speaker, whatever you are witnessing right now ay hindi po mangyayari without the leadership of the best ever speaker. Whatever you... Diba? Viral ngayon si Luistro. Heto, ginawa na lang hong meme ng ating mga kababayan yung nararanasan nilang paghihirap ngayong mga panahon na to. By the way, pagkatapos ho nating naipalabas dito sa PHF dito sa lobby ng ating mga kababayan, didiretso ko tayo dito kay Atty. Martin Delcra. Meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tag-ulan. Lakas ng tama, di ba? Ito si ate, wag na to. Wag na to si ate. Marami ho ito Naglalabas ng sama ng loob yung ating mga kababayan dito sa administrasyon na to. Kaya kailangan ho natin silang bigyan ng platform para mailabas nila sa loob. Hindi umano binabalita ng mainstream media ang mga matitinding baha sa Metro Manila. Tila pili lang ang mga pinapakita nila sa news ayon sa mga netizens. Pati si Edu Manzano ay nag-post din sa social media na bakit puro sa impeachment nakafocus. Yung ibang lugar umano lagpas tao na, pero sa impeachment pa din nakafocus. Hindi umano binabalita. Pansin pala yan ng ating mga kababayan. Ito si Sik Vince. Si Sik Vince. Lagay ko na dito sa malaki si Sik Vince. Sik Vince. Galit dito si Sik Vince Puta naman Ba nangyari nito kabago-bago? Bakit ang kaganyan? Baka quality yung pagkagawa, Sik Vince. Kabago-bago daw biglang nagkaganyan. Ibig sabihin, Sik Vince, quality. Yan ang bagong infrastructure. Build better more. Nagtataka si Sik Vince bakit daw nagkaganyan. Kabago-bago. Ano yan build better more. Pinaka-depressed na section, sir. Putang ina talaga. Huwag ka magmura, Sik Vince. Kahit hindi naman mga durugista yan na pagka minura mo, medyo kikilabutan sila Si Tatay Digong kasi ganun style. Tinatako niya. Diba? Sinisindak niya pero hindi masisindak yan. Bahayan. Dapat anticipate natin to Parado Ayan hindi ko malabas Kita mo doon tinan mo. Ayan hindi ko malabas Hindi ko mulusot
So ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, ayun, lahat ng yan, tubig oh. na bumababa dito, naiiwan. Wala Yan. kasi tayong drainage dito eh. Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para Yan. nagde-drain siya dito. Pero wala eh. Kaya nga, drainage eh. Drain. Magdi-drain siya dyan. Nakuha ko naman si Sec Vince dun eh. Di ko alam ba't di siya maintindihan ng ating mga Ayon sa mga kababayan. barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Nagalit na nga ako sa mga to eh. Bakit hindi naman gang na-anticipate yun? Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig dun sa mga butas na yan. Eh, Ayun. hindi nangyari. Early this morning, maglalagay na ng gaps dyan para lumabas yung tubig. Tapos, pag Ang problema, walang drainage. Saan pupunta yan? Mai-stack pa rin dyan. Kasi hindi na-anticipate yung drainage. Oh. ayos natin to, kailangan i-slope natin ng paganon. Pagka Slope. medyo gumanda na yung panahon, ayusin na to ng permanente. Oh, yung hintayin muna natin gumanda ang panahon bago ayusin ng permanente. Fix it, no cost to government, the contractor has to fix that. And then, Oh, kontraktor naman pala bahala eh. Oy, para doon sa kontraktor ha. Ano yan, Sunwest ba yan? Ano yan, Guardiola ba yan, Guardiola? Sunwest, ano ba? Ano ba yan? Sunwest, ano ba yung mga iba? Sunwest tsaka St. Gerard. Ito tayo kay Erwin. Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Kaya nga, bakit nyo nga naman pinakikialaman? Dito. Ngayon, kung meron kayong mga pork barrel dyan, i-donate nyo na lahat sa DPWH. Walang ka. Anong kinalaman ng senador kongresista? Yari ka dyan. Erwin Tulpo. Ay, Rapi Tulpo. Erwin. Yari kayong yari yung apelidong Tulpo dito. Anday, alam mo kung hindi lang senador yung kapatid mo, si Rapi Tulpo, babatukan ka nun eh. Eh kaso nakapasubo na kayong dalawa eh. Senador ka, senador siya. So hindi kanya naman pwedeng kondinahin. Kasi sa ayot sa gusto niya, kung meron ka mang kabalbalang ginawa nung AXII as party list ka, eh yun. Oh, bakit yung mga yung mga congressman na taga Cordillera hindi magalaw-galaw? O ano ba yung kanilang party list noon? AXIS. Ano bang party list ito si Erwin Tulpo? AXIS. Ika nga, ano yan, nag-i-intertwine. Ang gusto ko lang dito, ma'am. Let DPWH do their job. Give the money to DPWH. Ba't napunta sa mga sa mga congressman yung pera noong 19th Congress? Ba't ipinasok sa maleta? Binigay kay Zaldico at si Zaldico pinadeliver sa mga maleta boys niya. Anong dahilan? Yan tayo eh. Let DPWH. Para walang sisihan, di ba? Oh, wala sisihan. Oh, ito pa, marami tayo dito. Ano, Erwin, nasaan to? Oh, lubog na ang aming gulong, oh. Oh, nasaan ang ating flood control? Nasabi mo, move on na. Paano makaka-move on na to? Move on na lang ba ang ganitong tubig kataas? Erwin Tulpo? Yare. Yan, pagkaganyan na, pagka sinisingil ka ng ganyan, Erwin Tulpo, huwag ka muna maglalabas sa daan, ha? Baka ikaw gamitin pang sagwan ng ating mga kababayan pagka lumubog. Nakita si Erwin Tulpo. Ay, si Erwin, huwag daw makialam, gawin natin sagwan. Hirap ngayong mga panahon na to, hirap maging politiko, especially kung ikaw isang politiko na inaayunan mo mga kabuktutan nitong administrasyon. Hirap maging politiko sa totoo lang. Pero kung ikaw ay politiko na nasa tama, matuwid, may prinsipyo at paninindigan, walang tinatago, madali lang maging politiko. Kagaya ni VP Sara, Senator Rodante Marcoleta, mahirap dahil ikukulong ka, persecute ka, kung ano-anong gagawin sa'yo. Pero yung paninindigan at alam ng mga individual na to, na nasa likod nila ang sambayan ng Pilipino. Dito tayo sa impeachment, Attorney Martin Dergra, kaugnay sa mga ilinatag na kabalbalan ng mga alipores ni Martin Romualdez at Marcos Jr. dyan sa impeachment trial ni VP Sara. And good morning to everyone. Good morning. Wala pong impeachment. Opo, yung tungkol doon sa Day 13 impeachment trial po dito kay VP Sara Duterte attorney, kung saan ay presenta po ng prosekusyon ang kanilang mga testigo para po dito sa alegasyong maling paggamit dito sa kanyang confidential funds ng pangalawang Pangulo. So far, ano ho yung assessment po ninyo?
insofar as the testimony of Attorney Wamil is concerned, I have to give it to the defense, no? So napatunayan nila na yung mga detalye na talagang either hindi niya alam or wala siyang capacity. Ibig sabihin, it is not at his level to conduct audit beyond what they have seen on paper. And pati yung inconsistent statements niya na sinasabi niya na walang naibigay na confidential fund sa Office of the Vice President except kay VP Sara. At napatunayan naman din ni Attorney Poa na meron nga even as early as 2014 when VP Sara was not yet Vice President. So yung doon pa lang sa mga bagay-bagay na yan na nakalap during the time of the impeachment trial on Wednesday, nakikita natin na hindi sapat o hindi buo ang testimony ng huling testigo ng prosecution. Opo, ayon po sa witness, puro acknowledgement receipts lang daw ang isinumite ng OVP. Sa batas ho ba? Sapat ho ba ito na itong mga liquidation documents po, attorney? Sapat ho ba ang mga ito? Ang liquidation receipts po, the nature kasi of the Intelligence and Confidential Fund is such that it can only be disclosed. Ibig sabihin, yung resibo yung resibo insofar as yung mga pera na nagastos, kailangan maisuri yan sa tamang level of security clearance patungkol sa ginawa ng isang opisina who handles confidential or intelligence funds. Insofar as the acknowledgement is concerned, so long as consistent doon sa plano, insofar as paggagastos ng confidential at intelligence fund is concerned, I would like to believe that the acknowledgement receipt is sufficient, no? To prove that may nagastos at makikita kung saan ginastos, but not beyond what is supposed to have been achieved by what was planned out in this intelligence operation or confidential operation. Opo, at hindi ho ibig sabihin na kung wala mang official receipts o sales invoices, automatiko na may anomalya. Tama ho ba, attorney? Absolutely, hindi po ganun yung pananaw natin dito. Opo. At yung tungkol sa sinabi po ng COA witness, itong as far as kay Wamil po pag-uusapan natin, unang pagkakataon daw niya ito na puro acknowledgement receipts lang daw ang natatanggap niya mula sa isang inaudit na ahensya. Sa tingin ho ninyo, kayo ba'y naniniwala? Ganun ho ba talaga normally yung system dyan sa COA? I am not familiar with how the COA audits, no. I can only say na my own experience the time when I was with LTFRB. Yung COA kasi mabusisi pagdating sa mga resibo. Pero yung confidential at intelligence fund is of a different character. That's the reason why merong joint circular na hindi lang po sakop ang POA doon, pati yung DND, pati yung PNP are all involved in how the liquidation of the confidential intelligence funds are supposed to be used and liquidated. So it's not your, if I may say, not your usual COA audit procedure that is put in place strictly. Pero you have to consider also the sensitive nature of the spending as well as the liquidation of these funds. Opo. At malinaw din doon sa kanilang pinagbatayan, yung COA Joint Circular Attorney, na silent daw itong batas na ito patungkol doon sa paggamit naman ng mga code names. Tulad na lamang kay Mary Grace Piatos na nais pong ipapresenta nga ng prosekusyon sa depensa para mapatunayan tungkol nga dito sa kanila pong isyong tinatalakay.
Insofar as yung mga aliases is concerned, this is just my own way of asking around, no? I have some acquaintances and friends in the AFP and the PNP and who are involved in intelligence operations. And I asked them, particularly yung mga SDO na tinatawag yung Special Disbursement Officer. Why are they called the Special Disbursement Officer? Kasi they are just disbursement officer for that particular special operation, no? At tinatanong ko, is that normal or usual that you use aliases? And all of them have said na usual po yan, normal po yan na naglalagay siya ng aliases doon sa tao na binibigyan nila ng pera in exchange for information doon sa kalaban, location, yung lahat ng bagay na kailangan nilang kunin in order to strengthen their intelligence operation. So normal po, wala pa akong narinig doon sa nakausap ko na hindi normal magbibigay ng aliases doon sa mga intelligence assets nila. Opo. At kung hindi naman malinaw pala sa circular na yon, yung joint circular na ay pinagbabawal ang paggamit ng aliases o itong mga code names, mas naka-advantage po ito doon sa depensa, attorney. Mukhang gano'n na nga kasi that's the reason why I said earlier na medyo maluwag ng konti in treating how you utilize, you spend, and liquidate confidential funds in relation to confidential intelligence operation where these funds are being used. Kaya I would understand na medyo maluwag ng konti pagdating sa treatment ng liquidation of funds. Opo, ngayon since hindi naman pala bawal ang paggamit ng mga code names at wala namang nakikitang irregular doon sa mga paggamit nitong confidential funds ng Vice President, ano pang issue ang dapat talakayin? May silbi pa ba itong necessary pa itong article na ito para akusahan o labanan, i-put down po ang Vice Presidente? I would like to push back that question. Kasi since day one, even to the time of the last witness, I'm referring to Attorney Wamil, wala pa pong pangalan na Vice President Sara Duterte doon sa mga dokumento nila. So it's not just the acknowledgement receipt, no, and everything else that I have said. They have not yet tied down directly the Vice President to any of the allegations mentioned under Article 1. Kaya doon pa lang, and that's precisely why I said na wag na nating pagbabasihan yung acknowledgement receipt. Pagbabasihan na lang natin yung tanong kung maugnay pa nila directly yung Vice Presidente dito sa mga testimonya nila of all the witnesses that I have presented so far. And my assessment is that wala po. Opo, kasi Kaya I join in your observation. I think we need to move on to the next article if that is the case. Inaasahan po na magiging susunod na testigo pong ihaharap ng prosecution. Another COA officer po, itong COA State Auditor na si Sailin Del Ocampo. Ano naman po ang inaasahan po ninyo sa kanya? Hindi ko po narinig yung testimony niya sa house, at I don't know her personally. But if we are to follow, and I would expect that she would follow COA procedures, it would probably more of the same as what Attorney Wamil have already testified on. Opo. Attorney, para po sa inyo, alam natin na hindi lamang po ang opisina ng Vice Presidente ang may confidential funds. Yan po malinaw kasi ang naratibo po ngayon para bang ang Vice Presidente na lamang yung may confidential funds. Di hamak mas malaki pa yung ibang mga ahensya, Attorney. Yun nga ang nasa isip ko when you called me up for this interview. Yung Office of the President merong 2 point something billion confidential fund.
and 2.3 billion, if I'm not mistaken, on intelligence fund. So combine this confidential intelligence information, 4.5 billion po ang nasa Office of the President to spend for this type of operation. I would await, if ever, ano kaya yung COA disclosure ng 4.5 billion of confidential intelligence fund under the Office of the President. That would be more interesting to discuss. Opo, at hindi natin, kung maalala natin, yung confidential funds ng Office of the Vice President na ginamit niya, mula din ho yun sa opisina ng Presidente, attorney, na talagang last quarter, baga, nasa huling bahagi na lamang ng taon, ito talagang ginastos ng, mabilis na ginastos po ng Vice Presidente. Tama po kayo kasi yung source na hiningi ng kasi wala ngang intelligence fund yung Office of the President, at least at that time yung pondo po na hiningi ng Vice Presidente galing pa doon sa confidential fund ng Office of the President. So ibig sabihin Office of the President pagdating sa confidential fund and intelligence fund. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, sa tingin ho ninyo, noong binigay po yung pondo ng Office of the President doon sa opisina ng Vice Presidente, sa tingin po ninyo, doon nagsimula yung operation laban kay Vice President Sara Duterte para po masira po siya dito sa isyung ito? I would not want to speculate on that, pero there were already stories na even at the time, kasi December yan even at the time, shortly after the inauguration of both the President and the Vice President, there were already plans on how they will govern the country. And we know what happened, how they governed the country in the last 4 years. So that one, I heard of that, but so far as whether that particular issue of giving them the confidential fund para may rason na balikan yung Vice President, I would not rather speculate on that one. Attorney, maayong buntag si Admar po ito. So kung susumahin po sa nakalipas na 13 araw na impeachment trial, kay Vice President Sara Duterte, wala pa doon sa mga inaakusa nila na talagang makakatumbok na may ginawang kasalanan, may ginawang korupsyon, may ginawang maling paggastos sa pera ng bayan. Mismo itong si Vice President Sara Duterte. Agree. I could not say anything more than that. They have not directly linked the Vice President to any of the statement of any of the witnesses thus far presented by the prosecution. Opo. Ito pong ginagawa ngayon na pag-uusig kay Vice President Sara Duterte, like kagaya po nito na hindi pa naman talaga pinal yung pag-audit, yung kanilang mga findings, kumbaga ito po ba ay nangyayari din sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at binibigyan ng sapat na panahon para ma-comply lang ito lahat, pero minamasama, inaangguluhan, ginagawa ng propaganda para masira lang ang pangalawang Pangulo? So far as the issuance of notice disallowance is concerned, marami po yan all across government, all across the agencies of government. Marami po yan. And having said that, as you in fact have said, binibigyan ng pagkakataon, in fact, in that notice of disallowance, binibigyan ng pagkakataon na ibalik. But at the same time, ma-explain kasi hindi pa pinal yan as correctly pointed out by the presiding officer, si Chis Escudero, ang hangganan nito pagdating sa questioning either audit report or notice of disallowances, dadaan pa yan hanggang sa Korte Suprema in having to resolve finally
whether the notice of disallowance was proper or legal is concerned. So dito pa lang, sa ngayon, it's not for the impeachment court to resolve that, but rather the Supreme Court insofar as the notice of disallowances are concerned. Tsaka dito sa usapin po ng national security po natin, attorney, hindi po ba may banta sa national security natin kapag nabubulgar at pilit nilang sinisili, pilit nilang binubusisi yung operasyon po, lalo na pagdating po sa usaping national security po, kasi ito pong paggamit ng confidential fund, may tuturing itong paglaban sa mga kalaban ng Estado po para maagapan ng anumang mapaminsalang mga pangyayari. Pero hindi po ba yung ganitong klase nila na pagbusisi ay delikado hindi lang sa Office of the Vice President, kundi sa kabuuan po ng ating national government? I fully agree with that observation. That's precisely the nature of intelligence operations or operations involving the use of confidential fund and intelligence fund. Kasi nga, the information that you are getting, assessing, and taking action upon, insofar as those information gathered is concerned, is very sensitive to not just to privacy of individuals, but also of the national security of our nation. Kaya I hope maingat, hindi lang yung COA, hindi lang yung impeachment court, lahat tayo, maingat tayo dito sa pagdating sa on how we're going to reveal or disclose informations involving intelligence operations. Kasi makukompromiso at I have come across with friends who have put their lives on the line in having to get this information. Opo, wala po bang obligasyon ng ating ehekutibo na saglit lang magbigay sila ng opinyon, magbigay sila ng komento, didepensahan nila kasi kung itutuloy-tuloy ito, baka mabusisi, mabulgar pa yung security operation po ng kabuang gobyerno. Ever since, wala tayong narinig yata, no? Kung di ako nagkakamali, no? Mula sa ating ehekutibo na branch na talagang gumagamit naman ng intelligence fund din sila. And for sure, naging kalakaran din po itong ginagawa ng OVP, ginagawa ng DepEd sa unang pamumuno ni Vice President Sara Duterte, attorney. Tama po. So far as, because most, if not all of these confidential intelligence funds are allocated among the government agencies in the executive department. Kasi sila yung nag-execute ng ating mga batas. Sila rin po yung inatasan na gumawa ng programa, gumawa ng programa so far as in this case having to protect the national interest and national security. So that being said, kailangan merong guidance din sana from no less than the Office of the President on how confidential intelligence funds are supposed to be used, no? Why am I saying that? Kasi sila mismo, sila yung pinakamalaking pondo ng confidential at intelligence fund sa ating gobyerno. Opo, opo. And dito po sa paggawa ng kontrobersya, hindi pa ba yung mga mambabatas po natin, lalo na dyan sa Kamara, alam naman siguro nila, for sure, yung kalakaran sa paggamit po ng confidential fund, gumagamit ng mga alias po, attorney, or bulag lang sila pagdating sa pangalang, basta may kaugnayan sa pangalan po ng mga Duterte? Alam mo, may mga kakilala tayo dyan sa loob ng Kongreso na dating mga military officers na naging consultant na sa mga kongresista sa Kongreso. And they know very well. I'm sure they have been advised on how confidential and intelligence funds are being used
in operations such as sensitive as this. So to your statement, I would like to believe that the congressmen and congresswomen have been advised on how these intelligence funds are being used and liquidated for that matter. Opo, kasi hindi naman po bago itong pag-question sa paggamit ng pondo sa confidential fund. No? Sa mahabang panahon, ang laging nag-iingay niyan is yung mga makakaliwang grupo. Siyempre, aarayan sila kasi naitatag nga sila nga na mga konektado dito nga sa CPP, NPA, NDF na malimit paggamitan itong confidential and intelligence fund. Kaya sila yung unang nagre-reklamo. Pero kapansin-pansin na nagamit na rin ito kahit na hindi yung mga makakaliwang grupo sa purpose naman ng usaping politika po, attorney. Ito yung masama rito. Pwede akong magbigay ng, lilihis ako ng konti, pero Sige po. related pa rin sa sinabi mo. Go ahead po. Kasi there is also a mention in Article 1, yung confidential fund sa DepEd. Naalala ko lang kasi, and this is a personal experience of mine. When I was still in college, and that's way back in the 70s, malakas na po, and I was studying in Ateneo de Davao, malakas na po yung presensya ng NPA sa loob ng eskwelahan. They were Experience operating mo yan, ha? Personal experience itong si Atty. Martin Dergra. inside. And I know some of them back in college. So that was in the 70s. And obviously, government, although this is a private institution, government has to address the influence of the NDF and the NPA inside educational institution. Fast forward to the time when I was LTFRB, and I was invited in UP to discuss yung malaking programa ng DOTR at ng dating Pangulong Duterte, yung PUV Modernization Program. Doon nagsilabasan, I was invited to speak. But as it appears, meron silang agenda, mga pula, na even among the organizers of that forum were members of the NDF. Kaya pati si, if you would recall the late George San Mateo, yung Opo, head ng Transport Group. Piston. Opo. Oo. Yan yung Piston. That's the legal arm on the transport front of the NDF. Maalala nyo yan? Opo. Pati siya, in fairness to him, he called the attention of the organizers. Nag-imbita kayo ng tao, ininsulto nyo pa. Siya mismo nagsabi. So, ang ibig ko sabihin nito, pati yung influensya ng mga NDF front group, nasa loob ng UP where I was invited, at least at that time. Kaya hindi ako magtataka na kung merong mga intelligence fund, yung DepEd, dito ginamit para tingnan kung gaano kalawak, gaano kalalim yung influensya ng NDF at NPA sa mga institutions na ito. So, to me, I'm just speaking from experience, Edmar. Opo, tsaka ginagawa rin kasi nila na issue po yung pagkakaroon ng intelligence fund or confidential fund ng OVP at ng DepEd. Sinasabi nila ever since wala na naman daw nga ganito. Hindi po ba bago yan ay sa katuparan? Nagsasuggest pa naman yan yung isang opisina at aprobado ng Pangulo, aaprubahan ng Kamara. So walang question at legal ang lahat po ng pagkakaroon ng confidential fund. Hindi dapat questionin bakit yan first time na nagkaroon po ng confidential fund. Tingnan natin kung saan ba pinagastusan yung mismong confidential fund. Di po ba, attorney? Tama po kayo. Let's put it this way. Importante po yung confidential at intelligence fund. Kung talagang masususuri sila, no? They're very... I'm not just talking about Congress. I'm talking about government and more particularly the executive department. Tingnan nila kung paano ginamit
at how they will be able to improve on the operations that they have conducted using the intelligence and confidential information. Para hindi naman masayang yung pondo na binibigay para dito. But obviously, ito kasing mga operation na ito, not only is it sensitive, not only is it confidential, it could be part of a long-drawn operation. So ibig sabihin, minsan hindi lang yan isang taon, kasi alam natin yung mga plano, lalo na plano sa makaliwa, talagang long-drawn yan sila. They're willing to... Yan ang problema ho talaga at yun ang sinulusyonan ni Vice President Sara Duterte. At sa tingin natin, doon napunta ang confidential fund. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa Page of Pete. Mag-ingat po kayong lahat. Maraming salamat mga kababayan.